Humarap nga si Moira sa press pero tinakpan niya ang mukha. Pero gusto makasigurado nila Tiang Susan, Diyosa at ibang naroroon kung si Moira nga ito ay sa pilitang tinanggal ni Giselle ang takip sa mukha ni Moira. Kaliwat kanan naman ang ginawang pagtatanong ng mga taga-press kung si Moira nga ang mastermind sa pagkidnap sa biyenan nito. Pero matigas pa sa bato si Moira at hindi umamin. Sa galit naman ni Diyosa at Tiang Susan ay pinagbabato nila ng papel itong si Moira, kaya napilitang pinull out ng mga kapulisan itong si Moira na kasalukuyang ring minumulto siya ni Don Pepe na nagpakita ito kay Moira. Pero hindi na naniniwala si Giselle na umano'y nagdadrama lamang si Moira para hindi madala sa kulungan. Samantala, hinatid na si Moira ng mga kapulisan at may mga backup pa ito para masigurado nila na hindi ito makatakas. At dulot na rin siguro ng stress na ayaw makulong ni Moira ay ang tingin sa kapulisan sa tabi niya ay si RJ at Lynette na sinasabihan si Moira na magsasama na ang dalawa, Lynette at RJ, at pinagtatawanan si Moira dahil makukulong na ito. Nagpupumiglas naman si Moira hanggang itinigil na nila ang sasakyan at pagod na ang kapulisan sa kakapigil dito sa nagwawalang si Moira. Doon naman nagkaroon ng pagkakataon na tatakas sana si Moira pero sinalubong siya ng humahagibis na motorseklo at natumba itong si Moira. Kaya himas-riyas muna si Moira. Tuloy na bang makulong itong si Moira? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.